Oo, yung poon nila na nasa ICC na abo na iuuwi rito, 'di ba? Na ipagtitirik na lang natin ang kandila at makikilamay. 'Di ba? Oh, ay na, gusto niya gawin ko pang kape yan eh. Gusto niya gawin ko pang kape abo ni Digong niyo eh, 'di ba? Oh, masarap sigurong kape yan. Oh, gawin natin 3 in 1, no? Di na mga na mga DDS, no? Gawin natin ano, siguro gawin natin ganun, tawag dito, 3 in 1 yung abo ng tatay yung karton, ano? Di ba? Oo, parang masarap eh. Di ba? Parang masarap. Mm. Di ba? Mm. Ay ako, bastos ako talaga sa bastos. Oo, bastos ako sa tatay niyong bastos. Bakit ko gagalangin irerespeto yung tatay niyong bastos? Eh siya nga, pinapakita ko lang kung hindi lang siya ang kayang mambastos dito. 'Di ba? Pinasweldo natin siya, 'di ba? Pinasweldo natin yung hayop na yan, tapos ang ipapamana sa atin kabastusan. Oh, 'di ba? Tapos sasabihin nyo, bastos din ako. Bastos talaga ako sa tatay nyong karton na bastos. Bastos kasi ang mga animal na yan. 'Di ba? Ang pinamana niyan sa Republika ng Pilipinas, puro pambabastos, puro panggagago ng tao, 'di ba? O real talk. Hmm. Ang sakit ba? Masakit ba sa pandinig nyo, sa tenga nyo? Ha? Mga animal kayo? Oh, yan ang masakit eh. Pagka nalalatagan kayo ng ebidensya kung gaano kabastos ang puon nyo, 'di ba? Tiklop na kayo. Oh, real talk, 'di ba? Kasi bakit po, mga kababayan? Ito kasing mga ano na ito, itong mga tao na ito, ay hindi naman dapat talaga irespeto 'yan. Dahil yan po ang mga nagpasimula ng kahayupan dito sa bansang Pilipinas. Oo, sila po, yung mga Duterte na yan, magmula nung naluklok yung tatay nilang karton, 'di ba? Naging bastos na. Lantaran na ang kabastusan, Naging regular na ang pagmumura. Naging regular na yung pagpatay, 'di ba? Na magpasa hanggang ngayon, pinagdudusahan niya sa ICC, mga kababayan. Buti pa ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan, nagtatrabaho. Eto, sabihin niyo na naman, walang trabaho. Ayan, oh. Oh. For two reasons. Una, yung pagpipili ng ating mga konsumohan. Nangihali po ang mapagkain na parating primary ang kalit. Maabot mo ng 1.5 mga pagkakas na pang-oras. Ito na ikaw kumaganda ang traffic. Ngayon po, 15 minutos na lang. Imagine mo po yung pagpipili ng gasolina. Hindi na at ito po ay very likely na ikinaranan kayo sa taas ng mga presyo. So yun po ang parating sinasunan pero mga mas saving years na kailangan natin na kailangan ang objective, ang utos ni Pangulo sa amin ni Sec Banoy, magbukas ng as many new roads as possible. Yung biyahe na dati ay isang oras na lahat magiging 15 minutes na lang. At napakalaking bagay yan. Correct. Na mataas ang presyo ng gasolina, hirap yung mga kababayan natin. Ito napakalaking bagay nitong bubuksan natin ngayon na magkoconnect ng Paranaque sa Taguig via yung Cavitex C5 link. Basta ito ngayong araw. Nais kong i-announce na toll-free Abril. Nakita nyo na. Yan ba yung natutulog? Oy, kalampagin nyo naman yung Office of the Vice President. Yung opisina nila, yung Office of the Vice President. Kalampagin nyo naman, galaw-galaw kanyo. Galaw-galaw sabihin nyo. Hindi puro gala, puro lustay, 'di ba? Remember, meron siyang meron siyang pondo. Sabihin nyo, gamitin naman sa taong bayan, sa mga proyekto para sa taong bayan, hindi pansarili lang. Imagine niyo,
sa paggagala niya sa ibang bansa, mga kababayan, para mamuliti ka. Oh, para mamuliti ka. Para kumuha ng boto doon sa ibang bansa, mga kababayan. No, dahil papalapit na nga tatakbo nga siya 2028, 'di ba? So kaya ang ginagawa niya, yung budget na para sa Pilipinas, para sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan, ang ginagawa ni Sara Lustay, pumupunta po ng ibang bansa para mangampanya po, mangampanya. Imagine niyo pera ng taong bayan. Instead na mapakinabangan, ang nakikinabang po, ano yung expenses niya sa pagpunta sa ibang bansa. Ito nga mga DDS, tatanungin ko kayo, sa tingin nyo ba tama yung ginagawa ni Sara na instead na yung ano niya, yung pondo na ibinigay sa kanya ng Kamara, inaprubahan ng Kamara at inaprubahan ng binigay ng Senate. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, sa tingin nyo mga DDS, tama ba? Tama ba na gamitin yung pondo ng bayan para sa pag-travel-travel? May kapakinabangan ba ang sambayan ng Pilipino sa pag-travel ni Sara Duterte? That's the fucking question. Sagutin niyo ako mga DDS. Yan ba ay may kapakinabangan? Kapaki-pakinabang ba yung ginagawa ni Sara Lustay, ni Vice President Sara Duterte? Yung paggagala niya sa buong mundo. May kapakinabangan ba tayo? Kasi kung sasabihin nyo may kapakinabangan tayo, magbaba kayo ng isa sa pakinabang natin sa paggagala niya. Dahil pinakang malaki po na nasa audit ng COA yung paggastos niya sa pagpunta sa ibang bansa. May datos po yan mga kababayan. Hindi tayo nagsasalita dito ng walang kapararakan. Tayo po ay nagsasalita rito mga kababayan bilang isang vlogger, bilang isang nakasuportang tunay sa ating mahal na gobyerno dahil tayo ay tunay na Pilipino. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan po ang tunay na Pilipino. Hindi tuta ng kung sinong gobyerno. Hindi tuta ng kung sinong Poncio Pilaton China. Okay? Sabi nga ni dahil maliit ang utak dahil maliit po ang utak ni Baste. Ang sabi niya for the past few months, sabi niya, galit pala kayo sa China. 'Di ba? Galit pala kayo sa China. 'di ba, huwag kayong pumunta ng China. Sabing ganon. Galit daw sa China, tapos wag na daw makipagnegosasyon sa China. Yun ang sabi ni Baste. Kung hindi ba naman isa't kalahating tanga ito? Galit tayo sa China, no? Galit po tayo sa China dahil sa agawan sa teritoryo. Hindi po sakop diyan yung pandaigdigan supply. Okay, magkaiba po yun, magkaiba ng estado. Dahil mababa ang utak, ang IQ level ni Baste Duterte, mga kababayan, no? Hindi niya naintindihan 'yon. Basta atake na lang. Oo. 'Di ba? Kasi mas okay pang kajaming si Ellen Adarna habang gumuguhit sila at bangag na bangag. 'Di ba? Oo, 'di ba pinakalat ni Ellen 'yon? Bangag na bangag silang dalawa. Magjowa pa sila, 'di ba? Kasi nga yung mga utak kulugo. Yung tumubo lang pero hindi alam paano gamitin, mga kababayan. 'Di ba? Kagaya na lang nito ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Na wala nang ginawa, wala nang inatupag kung hindi magala-gala. Hindi kagaya ng ating mahal na Pangulo, 'di ba? Na kung saan pumupunta sa ibang bansa, kahit pumupunta siya sa iba't ibang bansa para sa meeting, para po sa ikauunlad na mag-invest sila sa ating bansa, no? Hindi kagaya ni Sara Duterte, pumupunta siya ron, nagagala lang. 'Di ba? Pag tinanong ng COA, bakit ang laki ng gastos nyo? Bakit ang laki ng saan nyo ginastos to? Ano bang pinaggastusan nyo sa bansa na pinuntahan nyo?
Oh, walang may sagot nga. 'Di ba? O eto katunayan mga kababayan na si Presidente Marcos, pag siya ang lumarga, pag siya ang umalis ng bansa, eto, oh, sigurado nakikipag-meeting mga kababayan. Oh. Mm. Yan, oh, yan ang merong ano, 'di ba? Oh, pag bumisita ka ng ibang bansa, siguraduhin mo na meron kang agenda, 'di ba? Ano bang agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit pumupunta ng ibang bansa? Para makipag-negotiate, saan po? Sa mga karatig bansa natin para palakasin ang ekonomiya ng Asia, mga kababayan. Oo, para panatiliin ang magandang sistema at magandang koneksyon ng Pilipinas sa mga karatig bansa natin. Hindi kagaya ni Sara Duterte, pag tinanong mo, o bakit ganito kalaki ang budget mo? Bakit ganito kalaki ang ginastos mo nung pumunta ka sa nag-around the world ka, 'di ba? Oh, wala siya may sagot. Kaya nga pinapabalik ng COA yung ano, yung limpak-limpak na salapi sa overpricing niya. Oh, 'di ba? Ganyan po ka boba itong si Sara Yustay, 'di ba? Pag tinanong, okay na, basta hindi sasagutin, 'di ba? Okay na siya ron, kahit na hindi sagutin. Oh, basta ang importante, nakagala siya, 'di ba? 'Yun ang importante, nakagala. Oh, oh. Tulad nito mga kababayan, bigay ang ating mahal na pangulo. Oh, ito mga kababayan, Oh. Oh. Kailangan ng mga magsasaka ang usa ka pinaka-importante yung kalsada. Lubak-lubak talaga ito. Aputik, hirap na hirap kami magpalabas ng aming mga produkto. Hindi pa ulo. Lahat ng mga kuya, kamukha nito. Kaya mas pasa natin, matapos natin agad. Bumabos po kami ng 50 pesos, papunta dito sa kalsada. And then another, hauling na po, papunta doon sa main highway. So, mga aming gastusin na lang, kalahati na lang. Ang laking bagay, no? Ang laking bagay. Important na ang laking bagay nitong to market road na natapos, 800 meters pa lang. Kaya hati yung nabawas sa cost ng crudo. Dito lahat ng mga kalsada, lista sa mga consumes to. Oh, 'di ba? So nagpagawa ang ating mahal na pangulo, ating mahal na pangulong si Bongbong Marcos, mga kababayan, para sa ikauunlad ng ating mga magsasaka. Nagpagawa, pinaayos yung tawag dito yung kalsada para sa ating magsasaka nang sa gayon makatipid po sa krudo kasi nga 50 pesos ang kinakain na ng krudo nila pagtawid pa lang doon sa kabilang 'di ba? Kabilang tawag dito, aanihin nila. Oh, 'di ba? Kaya ito mga kababayan, ang naratibo naman pinapakalat ng mga ibang DDS vlogger na kung saan daw tumaas daw ang mga bilihin. Tumaas daw ang mga gulay, mga inaangkat na gulay, mga kababayan. Sa totoo lang po, hindi po mga kababayan. Hindi. Dahil paano mo nasabi, Berador Pikwa, sabihin na naman ng mga DDS yan. O syempre magpapakita tayo na hindi po nakukulangan sa supply ang ating local farmers. Oo, sobra-sobra po ang kanilang ani. Oo, lalo na sa Batangas, mga kababayan. Lalo na po sa Batangas. Napakadami po nilang ani. Ang inaantay na lang nila mga buyer. Mga buyer. Oo, eto po. Kasi ngayon dito sa Bagsakan ng Tanawan, Batangas, sobrang daming gulay. Mamili na Oh. lang po ang kulang. Nasana po kayo po ay mamili na. Oh. Dami po halos wala nang malagyan ng gulay. Sobrang dami. Mamimili na lang daw ang inaantay. Kaya nga mga kababayan, eto patunay
nagulay ako. Dahil nga murang-mura ang gulay ngayon, lalo na repolyo. Lalo na mga talong. Ang mura po diyan sa palengke namin. Oo. Isang ganong kalaki ng repolyo, 30 pesos lamang. 30 lang. Ang laki-laki na. Oh. 'Di ba sa Tanawan, Batangas mismo, nagbibideo si ate. Mga DDS, pakalat kayo ng pakalat ng fake news na kulang na raw. Nakukulangan na raw tayo ng supply sa gulay dahil daw sa taas ng gasolina. Ayan matibay na ebidensya mga kababayan, na kung saan sa Tanawan, Batangas, sila na ang naghahanap ng mga buyer. Kulang na lang daw buyer, tambak ang gulay sa kanila. Oo. Ang ginagawa lang kasi talaga ng mga ibang negosyante pag may mga ganito na sakuna or sabihin na nating krisis, nakikijoin sila. Kasi ito yung pagkakataon nila na makakabenta sila ng mahal na produkto. 'Di ba? Ganon. So ang gagawin, sasamantalahin din ng mga mapansamantala na negosyante, 'di ba? Ang sasabihin nila, nagmahal kasi ang angkat. Kasi dahil sa mahal sa gasolina. Yun yung lagi nilang Pero ang totoo, mga kababayan, 'di ba? Limpak, tone-tonelada, ang mga nakatambak. Buyer na nga lang ang inaantay, imagine that. Siguro maintindihan ko pa dito sa city, walang problema. Obligado, mataas talaga ang demand dito. Bakit? City to Syudad to, Maynila to. Pero diyan sa inyo sa probinsya, 'di ba? Hindi magkanda-ugaga ang mga nag-harvest ng gulay. Pero ang naratibo po na pinapakalat ng mga DDS na vlogger, mahal daw ang bilihin, mahal daw ang gulay. Oo. Maniniwala pa ako kung sasabihin nyo, tumaas ang presyo ng mga delata, mga canned goods. Yan totoo, tumaas yan dahil ang ginagamit niyan sa makinarya, krudo ang ginagamit niyan. Mga gasolina ang ginagamit niyan. Tulad na lang ng mga ibang malalaking kumpanya. Na mga kaya hindi nga ako bumibili ng delata dahil alam kong mahal. Kaya kaya ang binibili ko mga gulay muna, isda muna, 'di ba? Isda, gulay, yan ang binibili ko kasi bakit? Mas mura sila mga kababayan. Tapos sasabihin ng mga DDS, naghihirap daw sila. Puta, tanging DDS lang ata naghihirap sa Pilipinas. Basta DDS, tanga, di ba? Yan ang signature ng mga DDS. Basta DDS, bugo. Eto pa, papakitaan ko kayo. Oh. Biruin nyo, tatlo isandaan alamang. Yan ba naghihirap, mga DDS? Yan ba naghihirap? Tignan nyo, 100, isang bilao. Mahigit 2 kilo. Nakita nyo?
napakasariwa po si Tito, no? Opo, sariwa to. Nakita nyo mga kababayan, mga DDS lang talaga ang mahirap. Diba? Real talk, mga DDS lamang po ang mahirap. Yan ang naratibo nilang ginagamit. Nila Mike Defensor, nila Chavit Singson, 'di ba, ng mga pro Duterte, dating pro Duterte administration, 'di ba? Yung mga ano diyan, yung mga nakadikit sa mga Duterte dating politiko, yan ang naratibo nila, maraming mahihirap. Gamit na gamit nila yung salitang mahirap. Pero nakita nyo, sa baksakan, nakita nyo naman, punong-puno po, paano kang naging mahirap kung marami kang makakain. Diba? Yung mga naratibo ng mga DDS, pagka nasopla mo sila ng ebidensya, diba? Pag nasopla mo sila ng ebidensya, mga kababayan, tiklop agad eh. Diba mga ka-BBM, tiklop agad. Bakit po? Kasi nga, hindi sila makakasagot sa ilalatag mong ebidensya. Hindi sila makakasagot kahit sa personal. Putang dami ko na-i-interview mga pro-DDS. Pag nilatagan mo ng ebidensya, babaliktad. Oo, babaliktad sigurado. Diba? Kaya ang mga sagot na lang nila pag nalatagan natin sila ng ebidensya, regarding sa naratibo nila na pinapakalat nila na mahal na to, mahal na yan, 'di ba? Mahirap na kami, mahirap na ang bansa, putik na yan. 'Di ba? Pag lumabas ka nga ng kanto nyo, 'di ba? Sandamukal na local businesses ang sasalubong sa'yo. Pag pumunta ka ng Maynila, napakadaming tindera ng mga local businesses na sinusuportahan ng Pilipinas, na dating hindi sinusuportahan ng gobyerno. Pero mapapansin nyo ngayon, nung naupo si PBBM, bakit kaya dumami ang mga vendor? Bakit kaya dumami ang mga nagtitinda, no? Kagaya ng mga stall, or binibigyan sila ng local LGUs. Kagaya dito sa Taguig, mga kababayan, yung mga ano sa Taguig, mga bayan, yung mga barangay, may kanya-kanyang picnic location kung saan sila makakabili ng mga pagkain, ng mga street foods. Ganun kayayaman ang mga syudad. Ganun ang mga LGUs ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Suportado ng mga LGUs ang alin? Ang mga local business owner. Ganun. Dahil alam ni Pangulo kung paano magmahal sa sambayan ng Pilipino. Mas gugustuhin niya na na mamuhunan sa gobyerno ang mga maliliit kaysa yung sobrang lalaki. 'Di ba? Ganun po 'yun. Kaya yung mga DDS diyan, basag ba? Ayan, okay na. Kaya yung mga DDS diyan, wag kayong gumamit ng naratibo na kesyo maraming mahihirap, kayo lang ang mahihirap, tanga. Dahil kayo lang ang nagsasabi niya, mga burok. Dahil mga tarantado kayo, mga siraulo kayo. 'Di ba? Kayo lang ang gumagamit ng salitang mahihirap, pero pukin ang ina nyo, inom kayo rito, inom doon, pagka may pera kayo, inom kayo ng inom, inuuna nyo pa kaysa dun sa gasolina nyo. 'Di ba? Real talk lang. Tapos sasabihin nyo, mahirap kayo, mga ulul. Diba? Walang mahirap. Dahil ginagamit na lang yung naratibo na yan para sila ay kawaan ng mga yung mga politiko na ang puhunan mahihirap. Diba? Ganyan yun sila Sara Duterte. Ang naratibo nila ngayon, ang dami na mahirap sa Pilipinas, bumangon tayo, ulul.
Tangina, hindi ka nga maramdaman dito sa Pilipinas, sasabihin mo, ang dami mahirap. Anong alam mo sa mahirap, tanga? Eh, tangina, nagbabayad nga kayo kay Kaufman. Nagbabayad nga sila kay Kaufman 150 million pesos a month. Oh, 150 million a month. Tayo na sa inyo kukunin yung kung hindi kayo kawatan. Di ba? Kung hindi kawatan ng mga Duterte, di ba? Patunayan nyo. Saan kinukuha ng mga Duterte yung 150 million na binabayad kay Kaufman? Sige nga. Any one of you na DDS na makakasagot niyan. May makakasagot ba saan ang galing ang yaman? Ang salin lang ni Sara Duterte 88 million. Salin na kabuuan yun ng net of income. Net worth ni Sara Duterte 88 million. Bakit afford nila na magbayad ng 150 million kung ganun, mga kababayan? So meaning to say, merong itinatago yaman? Ano yung itinatago yaman ng mga Duterte? Yun ang tanong doon. Diba? Bakit afford nila yung 150 million? Diba? Kahit sino magtataka Pwera lang sa mga DDS na tanga. Hindi magtataka yan. Ang sasabihin yan, oo nga. Oo. Pag may sinabi ang Duterte, oo nga. Oo nga. Diba? Oo, ganun lang lagi ang sinasagot ng mga DDS. Kasi nga tanga sila. Sunod-sunuran sila kahit ginagamit na sila. Diba? Inggit ka lang. Ulul, bakit ako maiinggit? Tanga. Diba? Bakit ako maiinggit magnanakaw yung mga puon mo? Diba? Kupal. Ba't ako maiinggit sa mga yan? Tangina, buti sana kung galing sa pinaghirapan yan, galing sa kaban ng bayan yan, galing sa atin yan, ungas. Diba? Tarantado. Palibasa, bobo ka. Kaya ganun. Hindi mo maintindihan yung sinasabi ko, tanga. Diba? Mga DDS, basta DDS, dungol. Okay, so hanggang dito na lang, isang oras na tayo mga kababayan, mga ka-BBM. Maraming salamat sa mga kupal na DDS na pumasok sa ating live ngayon at nabahagian natin ng matino at maayos na diskusyonan. Kahit na maayos at makabuluhan na diskusyonan ang ibinahagi natin ngayon, for sure, marami pa rin DDS dyan tanga. Kaya agad dito na lang mga kababayan, maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, maging Estados Unidos at Europa. Ayan, shoutout po. And of course, shoutout sa Bunyog. Ayan, Bunyog family natin. Ayan, Tony Enzo. And of course, Magdalo Group. Ayan, shoutout po sa ating mga kasamahan dyan sa Magdalo Group. Especially kay Senator Sani Trillanes. Mabuhay ka. Buti naming Senator, I love you. And of course, sa ating mga kaloyalista, mga solid loyalista, bagong Pilipinas, shoutout sa inyo lahat. At maraming salamat sa pagtutok at pag-andabay kay Birador Pikwa araw-araw. Maraming salamat at God bless. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Mamatay na ang mga traidor. God bless. Ayan. Thank you. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The
masampulan to ng gobyerno Oo, masampulan to. Kaya dapat ito masawata to, yung mga ganitong klase ng pag-uugali. Kasi raan ng gobyerno to Oo, yung ugali na pinamana sa kanila ni Digong, mga kababayan, dala-dala nila kahit sa mga normal na maralita. 'Di ba? Normal na nagtatrabaho. Imagine niyo, 'di ba mga kababayan, mga ano 'yan, mga rider 'yan na di-deliver lang ng parcel para dun sa may mga order. Siguro sumilong lang sila doon. Tapos siguro bawal sumilong, 'di ba? O ngayon, no, dahil sa no, mga kupal kasi kinumpis ka ngayon yung kanilang 'di ba? Kinumpis ka ngayon yung kanilang mga parcel, 'di ba? So dapat kung ganoon, 'di ba? Kung nakikisilong lang, wala namang violation or kung bawal man mag-stop over doon, dapat sabihan nila, 'di ba? Hindi yung kukunin yung parcel, nakakala mo naman sila yung nagbayad, 'di ba? Ganyan kasi yung pinamana ni Digong mga kababayan ko. Ganyan, mana-mana lang yan, ika nga. Okay lang mang-api ka ng kapwa, basta Duterte ka. Okay lang mangupal ng tao, basta Duterte ka. Okay lang mambastos ng kapwa-tao, basta Duterte ka. Yan po ang naratibo na pinamana ng mga ng dati nilang puon